my God. Kuya, huwag kang iiyak. Pagbababa, tsaka pag aangkas sa motor, laging may acts of service. Eh, gusto ko yun. Sa isip-isip ko, sir, kayo na lang po kayo mag-drive. Good day everyone, my name is Jason Panopio and I'm 23 years old. So currently, I'm working as a motorcycle driver for passengers and I'm a rider like for more than a year. I am Angel Lala Esli Harde. I am 20 years old and I am from the College of Tourism and Hospitality Management. Currently second year, taking PS Tourism, and since 2022 na ako nagbubook ng ride-hailing apps. More or less 2 years na. I'm Justin Nicole Armalonso. I'm 21 years old. I'm a 4th year journalism student and I've been using ride-hailing apps for at least 2 years. I am Katrina Paula Care. I am taking up Bachelor of Communication Arts in UST and I am currently in my 4th year. I've been using ride-hailing apps for like a year and a half or 2 years. So, first question, Kuya. Nagkamali ka na ba ng naisakay na pasahero? Hindi pa ako naka-experience ng nagkamali ako ng naisakay, pero na-encounter ko siya kasi mali yung naisakay niya na pasahero na dapat pasahero ko. So mostly kasi nangyayari yan kapag halimbawa same name yung tas nasa same drop pick-up location kayo. Kaka-arrive ko pa lang dun sa app namin na nag-appear sa phone niya. Tapos, nagtaka siya, sabi niya, umaandar na siya. Yung pala, mali siya na naisakay. So, nangyari, yung pumake up sa kanya, binalik siya. Doon ko sana. Tapos, saka ko siya nasakay. Anong nagiging dahilan mo para piliin sumakay sa mga ride-hailing apps kaysa na mag-commute? So, nag-ride-hailing apps ako, especially kapag, tulad na sinabi ko kanina, na hindi ko alam paano mag-commute going to a specific place. And also, kapag tinatamad na ako mag-commute kasi aminin na natin kapag nagko-commute po tayo, ang daming palipat-lipat ng sakay, tricycle, mag-jeep. So, sa pagbubook po ng ride-hailing apps, mas nagiging less hassle siya for me and mas nagiging convenient din siya sa akin. Ano ang pinaka-memorable mong karanasan sa pakikipag-interact sa student passengers? Masaya kasi ako pag may kasama akong student passenger or isa sila sa mga pasahero kasi I've been student din before. Lalo ngayon kasi fresh graduate din ako. So, I'm working student by that time. Mayroon ako nakakausap na mga huminto sa pag-aaral. Parang nalulungkot ako kasi sayang na dapat ganito yung ginagawa mo sa gantong age pero hindi natin alam kung ano yung circumstances na meron sila. Bakit kailangan nila mag-work at early age. So, nakakalungkot. Tapos, ina-encourage ko sila kasi sayang naman kasi talaga. Siyempre, kapag nagkaroon na tayo ng responsibilities as an individual, like professionalism, mahirap nang bumalik sa pag-aaral lalo na kapag napao ka na kasi sa trabaho. Eto. Ano yung incident na natulungan ka ng ride-hailing app sa isang importanteng bagay? Yung mga times na hindi ko maalala kung nasaan ako basically. Nawawala yung sense of direction ko. And isang instances nun is yung pupunta ako sa bahay ng kaibigan. Tapos nung pauwi na ako, hindi ko na maalala yung nilakad ko pabalik. So, ang naisip ko na lang is mag-book. Tapos doon ko marirealize na, ayun pala yun. Like, ang lapit ko na pala. Tapos, meron ring time na for the first time magta-travel ako around QC area. Tapos, hindi ko pa gets yung carousel. Kasi nag-start ang carousel nung pandemic lang, diba? So, hindi pa ako kabisado. Nakababa ako ng trends. Hindi ko alam kung saan ako tatawid. Saan yung daan pumunta sa mismong carousel. So, nag-book na lang ako. Tapos, yung ride-hailing app, yung tinanong ko, saan po ba sumasakay dito? Tapos, siya yung nagturo na pa, doon po, tawid pa po kayo. So, mali pala ng nilakaran. Tapos, ayun, very helpful ang mga rider natin sa directions. Minsan din sila nagtuturo sa akin kung saang side ng tren sasakay. Kasi at the time din, nung start nga, parang hindi pa ako sanay mag-commute at all. So, Kuya, yung question ko sa'yo is kung bibigyan ka ng pagkakataong ipursige yung gusto mo talagang trabaho o profesyon, ano ito at bakit? Oh my God. Kuya, huwag kang iiyak. Hindi. Kasi yung tanong na yan medyo
Ayun yung madalas kong iniisip, lalo ngayon. I'm a graduate of Tourism Management and yung first course ko dapat is Mechanical Engineering. So yun nga, since nag-pandemic man. So kung papipiliin ako ng work, gusto ko talaga sa cruise industry for now. But if I was given a chance to study again, maybe I wanted to become a mechanical engineer ulit. Or gusto ko siyang subukan. For now, happy go lang ilang muna. Okay, mahaba to. Paano nagbukas ng mga bagong realizations sa iyo ang inyong experience bilang ride-hailing app customer? At ano mga ito? Madali talaga siya. Like, very accessible and then... Convenient. Yeah, yan. Convenient. Kasi, one book away ka nga lang naman and then ang dami mo pang pagpipilian na application. So, it's like, hindi mo na kailangan mag-waste ng time to like, tumawid pa sa ganito para makapag-commute lang, ganito. Ay, ito. Ano ang best part ng pagiging ride-hailing driver? Paano nito naapektuhan ng iyong kasalukuyang buhay? Okay, yung best part siguro yung kapag lagi kami nakakausap, passenger na, kumbaga, kukwentuhan ka ng kwento sa buhay na magagamit mo rin sa buhay mo. Ayun yung best part siguro kasi mag-open up siya ng ganito, ng ganyan. Tapos may matututunan ka sa bawat kwento nila sa iba't ibang, halimbawa, kung nasang mga field sila, malalaman ang, ganito pala yung operation sa gantong company, ganito pala kapag nasa gantong industry. Kapag nalaman mo yung mga iba't ibang kwento kasi ng tao, tapos talagang sinapuso mo siya, tapos tinandaan mo siya, pwede mo siya magamit sa sa sarili mo kung paano mo siya susukatin yung pagdedesisyon mo sa isang bagay. Nakakatulong siya yung experience ng iba is parang nagiging experience mo na rin sa pamamagitan ng kwento nila. Sa paggamit mo ng ride-hailing apps, ano yung particular na biyahe ang tumatatak sa iyong alaala? So, yung pinaka-memorable sa akin na every ride is yung pag-assist ni Kuya kapag pagbababa tsaka kapag aangkas sa motor, laging may acts of service. Gusto ko yun. Parang lang, no? Passenger princess, gano'n. Tsaka, syempre yung pagbigay ng mga shower cups, pero I hope na next time is ma-lessen na yung shower cups kasi syempre save the turtle, save the environment. Mas okay na sana siguro yung mga scarves, mga gano'n. Kung maaari mong baguhin ng isang bagay o makakita ng isang improvement para sa mga tao may trabaho ng tulad sa'yo, ano ito at bakit? Sa tingin ko yung improvement dapat is yung about sa security. May passengers kasi tayo na iba yung pangalan. Tapos hindi mo identified kung sino ba talaga yung sasakay or kaano-ano siya nag-book kung nag-book man or sino ba tong tao na to. Halos walang hinihinging IDs dun sa pag-register sa mga passengers natin. Pero sa driver, ang daming requirements like clearances, mga background checking as much as possible. Pero sana sa passengers, ganun din, just to be equal lang. Kasi yung safety din ng riders natin is napaka-hirap din. Sana yung cancellation din as much as possible meron din sa mga apps na on the spot kahit na nasakay mo siya. Kasi may mga areas kasi na sobrang parang red zone. Hindi mo siya pwedeng basta puntahan. Like kung hindi mo kabisado yung lugar or hindi ka taga doon, sobrang delikado siya. For your own safety lang, halimbawa sa lahat ng passengers na gumagamit ng ride-hailing apps, maganda may friend kayo na pwedeng sendan nyo ng location while you're riding, di ba? Para updated sila kung nasaan, tapos bigay nyo na rin yung contact information ng rider para sa safety ng bawat isa. Very grateful sa mga riders kasi maraming accommodating talaga. May mga, syempre, tahimik at ginagawa lang yung trabaho nila. Pero meron yung mga mangangamusta talaga. And parang nakaka-appreciate siya. Caring. May nag-aalala sa'yo, ganyan. If student ka, mag-break ka din before ka mag-leave ng dorm or bahay. Siguro ride safe din kahit hindi ikaw yung driver. And yung sabi niya nga kanina, parang if kaya mong tapikin si Kuya, if you feel unsafe, do it. So, ayan.
Ayun kuya, thank you so much po. And I hope na mas dumami pa yung masasaya mong experiences with your ride-hailing experience as a driver po. Yes. Thank you kuya. Thank you very much din sa mga suggestions and comments na marami ako natutunan. Thank you very much. Thank you po. Thank you so much Thank you so po. much. Thank you so much, Kuya.